Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Magandang umaga po, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Dear Mr. Romantico, ako si Rachel, taga Quezon City. Loner ako. Bata pa lang, hilig ko ng mag-isa. Hindi ako masyadong nakikisalamuha at nakikipaglaro sa kapwa ko bata. In short, introvert. Ang alaga naming pusa na si Muning ang madalas kong kalaro sa bahay. At kung wala akong ganang maglaro, nagbabasa lamang ako ng libro. Ngunit magbabago ang lahat ng yon nung sumapit ako ng grade 2 at nakilala ko si Angel Bert na noon ay nasa first year high school na. Ay, tagal naman akong sunduin ni Mama. Nasaan na kaya siya? Gusto ko na umuwi sa bahay. Hi! Hello po. Wala ka pang sundo? Opo. Kasi, kanina pa kita napapansin. Nakatayo lang sa isang sulok habang nagbabasketball ako. Bakit hindi ka makipaglaro sa kapwa mo bata? Ayoko. Wala akong gana maglaro. Gusto ko lang po palaging mag-isa. Loner ka pala kung ganon. Ayun, gusto mo ng sorbetes? Libre kita. Talaga? Ay, sige po. Gusto ko po ng sorbetes. Tara. Pabili nga ng sorbetes. Ano yung flavor nyo? Merong ubi, chocolate at saka avocado. Avocado? Yun sa akin. Ikaw? Gusto ko po yung chocolate. Sige. Isang avocado at isang chocolate po, kuya. Okay, dali lang ha. Oh, eto na yung sorbetes mo. Kunin mo na. Thank you po. Kuya, bayad po namin. Tara. Salamat. Bumalik na tayo sa pwesto natin kanina. Ano nga pa pangalan mo? Rachel po. Rachel? Ako naman si Angel Bert. Si? Bagay po sa inyong pangalan nyo. Kasi mukha kayong angel. Yung angel na may hawak na pana na hugis puso. Cupido. Mukha pala akong Cupido sa'yo. Thank you. Ay, Anak? ayun ang mama ko. Nandito na ako. Kuya Angel Bert, sige po. Alis na po ako. Bye-bye. Bye, Rachel. Oh? Mukhang masaya yung baby ko ngayon. Mama. Kiniti ako. Dalaga na ba, anak ko? Alam mo, akala ko, anak, forever ka ng loner. Pero nagulat na lang ako at nakikisalamuha ka na sa ibang bata. Sino ba yung bata lalaking kulot at lagi mong kakwentuhan tuwing uwian?
Kwento mo naman siya sa akin, oh. Si Kuya Angelbert po siya. 10 days na po kaming friends. Mama, mabait po siya. Palagi niya akong nililibre ng pagkain. At ano naman ang pinagkukwentuhan nyo? Marami po. Tungkol sa school, sa mga books. Kasi mahilig din po siya magbasa tulad ko. Minsan naman po tungkol sa pagkain. Tinuturuan po kasi siya ng mama niyang magluto. Oh, Opo. ganon? Alam mo, tingin ko matalino yung kaibigan mo. Bukas nga, ipakilala mo siya sa akin. Sige po, Mama. Siguradong matutuwa po kayo kay Kuya Angelbert. Mr. Romantico. Mr. Romantico, si Angelbert ang kauna-unahan kong kaibigan. Close kami noon. Madalas kaming magkasama sa school at nililibre niya akong palagi ng pagkain. Nagustuhan din siya ng mama ko. Kaya sa tuwing may bisita si Angelbert sa bahay, nagbe-bake pa ng masarap na cake si mama. Mr. Romantico, dahil kay Angelbert, kaya sumaya ang grade 2 days ko. Nung panahon ding yun, nagsimula na rin akong magka-crush kay Kuya Angelbert. Ma, naka-ready na po ako. Oh, mabuti naman. Mabilis ka magbihis ng uniforme mo. O, maupo ka na. Mag-agahan. Ano po yung ginagawa niyo? Nag-bake ako ng brownies. Oh, hindi ba February 14 ngayon? Valentine's Day? Kaya ibigay mo itong sambak-sang brownies sa advisor mo. Kanina po yung isang box. Uy, kanino pa ba? Eh di kay Angelbert. Ay. Birthday niya ngayon, di ba? Ay, oo nga po. Birthday po pala ni Kuya Angelbert. Hindi ko na makalimutan. Ibigay mo ito sa best friend mo, ha? Ilagyan ko na mas maraming chocolate bits yung sa kanya. Kasi alam ko, mahilig siya doon. Sige po, Mama. Ibibigay ko po ito agad sa kanya mamayang recess. Alam mo, anak, masaya ako nakilala mo si Angelbert. Malaki kasi ang pinagbago mo simula nung naging kaibigan mo siya. Hindi ka na loner at masayahin ka ng bata. Talaga po? Oo. Kaya nga gustong-gusto ko ang batang yun eh. Bagay din sa kanya yung pangalan niya. Para siyang anghel na nagkatawan lupa para gabayan ka. Kuya Angelbert! Uy! Ay, Kuya! Rachel! Ay, Dali, maupo ka! Ayan. Happy Valentine's Day. Eto, meron akong regalo sa'yo. Ha? Heart-shaped chocolates. Wow! Favorite ko to. Thank you, Kuya. Ikaw lang yung binigyan ko ng ganyan, ha? Yung mga kaibigan ko sa klase namin, binigyan ko lang ng cupcake. Meron din po akong regalo sa iyo, Kuya. Eto, happy birthday! Oh, salamat, Rachel. Ang bango. Wow! Chocolate brownies. Special yan. Kasi si Mamang nag-bake. Si Tita Nilda pala nag-bake. Sigurado masarap ito. No, hindi ko ipamimigay sa mga kaibigan at kapatid ko. Ay, siya nga pala. Bago ka umuwi, pasyal muna tayo sa school grounds, ha? Ha? Ayun o, tingnan mo. Maraming buta kung natatanaw. Meron ding mga tindahan ng pagkain, toys. May 2 ding rides na inilagay yung school natin. Caterpillar train at saka Ferris wheel. Masaya to. Sige, Kuya Angelbert. Sabi naman ni teacher, maaga daw matatapos ang class namin. Basta, Rachel, ha? Mamaya, hihintayin kita doon sa school grounds. Rachel! Ay,
sa school grounds? Oo. Pero bago yon, may regalo ako sa'yo. Ha? Eto. Wow! Ang cute ng teddy bear. Pink. Ay, nakakatuwa naman. Akin to talaga, kuya. Siyempre, sa'yo talaga yan. Napanalunan ko yan kanina doon sa booth na yun, no? Oh? Tara, pumunta na tayo sa school grounds. Sakay tayo ng rice, ha? Libre na kita. Doon tayo sa Ferris wheel. Ay, ayoko. Natatakot ako doon. Nakakalula yun eh. Mataas pa. Huwag kang matakot. Di naman tayo mahuhulog eh. At saka kasama mo naman ako eh. Hindi kita pababayaan. Promise? Oo, promise. Cross my heart. Nalala ako. Gusto ko na bumaba. Hindi pa tayo pwedeng bumaba. Nasa tuktok pa tayo ng Ferris wheel. Di ba sabi ko sa'yo, hindi kita pababayaan? Pero kuya. Para hindi ka matakot, kumapit ka sa braso ko. Sige. Pumikit at kumapit ka na sa akin. Mamaya, makakababa rin tayo ng Ferris wheel. Oh, kuya. Ano? Natatakot ka pa rin ba? Di na po. Kasi pakiramdam ko, safe ako pag nakakapit sa braso mo. Basta tandaan mo palagi, Rachel. Pagkasama mo ako ang guardian angel mo. Sige, Rachel. Sumandal ka muna sa braso ko at matulog habang hinihintay natin ang pagdating ng mama mo. Masaya ako ngayong birthday ko kasi kasama kita. Sana palagi tayong ganito. Sana walang magbago sa atin kahit na lumaki na tayo. Teka, natatanong ko ng mama ni Rachel. Tita Nilda! Nandito po kami ni Rachel! Naku, mukhang napagod ang anak ko. Ang himbing ng tulog niya sa mga braso mo. Gustong-gusto po niya sumakay doon sa Caterpillar train. Tapos, sumakay din po kami doon sa Ferris wheel. Buti naman, napasakay mo si Rachel sa Ferris wheel. Ang laki ng takot niya sa matataas na lugar. Binantayan ko naman po siya maigi. At saka, nag-promise po ako sa kanya na hindi ko po siya pababayaan. Maraming salamat, Engelbert, ha? Dahil sa'yo, naging masaya si Rachel. Natuto siya makihalubilo sa tao. Sana, huwag ka magbabago sa pakikitungo sa anak ko. Opo, tita. Hindi po ako magbabago. Mr. Romantico. Mr. Romantico, madalas kong ipinagdarasal dun sa Diyos na sana walang magbago sa pagsasama namin ni Angel Bird. Sana magpatuloy hanggang sa aming pagtanda ang magandang friendship na nabuo sa amin. Pero hindi ko akalain na magkakaroon ng hangganan ang aming pagkakaibigan. Rachel? Rachel, baba ka muna. May sorpresa ako sa iyo. Sige po, Mama. Bababa na po ako. Ma? Ano pong surprise niyo? Meron na tayong wireless telephone. Wow! Ito, anak ko. May telepono na kami. Bakasyon na kasi kayo sa school nyo. Matagal-tagal pa bago kayo makita uli ni Engelbert. Kaya nagpakabit na ako ng telepono para pwede na kayo magtawagan at magkumustahan. Thank you po, Mama. Ayoko kasing malulungkot ka uli dahil bakasyon eh. Huwag ka mag-alala.
Natawagan ko na si Engelbert at nangako siyang tatawagan kanya. Talaga po? Oo. Ay, marami po ako ikukwento sa kanya ngayong bakasyon. Gusto ko lang magpasukan uli para magkikita uli kami ni Kuya Engelbert. Kung pwede nga lang sana, pagising ko bukas, June na. Ay, sana tumawag uli si Kuya. Rachel? Si Engelbert, tumatawag. Bilisan mo. Importante daw siya sasabihin sa'yo. Oh, sige po, sandali, Mama. Bababa na po ako. Oh, kausapin mo na si Engelbert, anak. Kaya po, thank you. Hello? Kuya Engelbert. Kailan ka pala mag-enroll sa school para sabay na tayo? Rachel, hindi na ako mag-enroll sa school natin. Huh? Bakit? Sabi ni Mama sa akin, approve na raw yung application namin papuntang Canada. Doon na kami titira. Canada? Saan yun? Malayo ba yun? Oo. Malayong malayo. Hindi na tayo magkikita. Kuya Engelbert, Kaya ako tumawag sa'yo para magpaalam. kung malayo ang Canada, baka pwedeng palagi ka na lang tumawag sa akin. Ha? Mamimiss kita, Kuya. Sige, Rachel. Pagdating ko sa Canada, susubukan kong tumawag sa'yo. Sorry kung hindi na tayo magkakasama. Kuya Engelbert. Palagi mo na lang tatandaan na magkalayo man tayo. Ikaw pa rin ang best friend ko. Hindi kita makakalimutan, Rachel. Ako rin. Best friends forever. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, nawala man si Engelbert sa akin, pero dahil sa kanya, kaya nabago na ng tuluyan ang aking buhay. Yes, introvert pa rin ako, pero marunong naman akong makisalamuha sa tao. Marami akong naging kaibigan pagkatapos ni Engelbert. Isa na rito ang Becky na sister ko na si Joshua. Samantala, lumipas ang panahon at nagdalaga ako. Pero ni isa, wala akong naging boyfriend. Hindi kasi ako nag-entertain ng suitor. Alam mo naman, naka-reserve na kasi ang puso ko noon sa lalaking hinihinday kong bumalik sa akin. Kaya sa bawat araw na lumipas, nagdarasal ako sa Diyos na sana pagtagpuin ulit kami ng angel ko. Hanggang isang araw, dininig ng Diyos ang aking kahilingan. Doon na lang tayo sa may bandang bintana, sis. Okay, Joshua. Oy, in fairness, ha? Diet ka ba ngayon? Yup. Diet ako ngayon. Kasi alam mo na, medyo tumataba na ako. Kaya kailangan kong maglaylo sa pagkain. Kasi kung mananatili akong majubis, wala akong maharbat na borta. Chores. Ay nga pala, balita ko, nandiligaw sa'yo si Angelo, ha? Ano? Sasagutin mo pa? Sisi, hindi ba masyadong matanda na sa akin si Angelo? 40 na siya. 25 lang ako. Diyos ko, paano ko na siyang tatay? But age does not matter naman, di ba? Or maybe, pagkaayaw mo sa kanya kasi
dalawa lang ang senaryo dyan. Either asexual ka or balak mo lang talagang magpakatandang dalaga. Gaga. Hindi ako asexual. Straight girl ito, no? Kung makagaga ka naman. Umasa ka pang magkaka-boyfriend ako. Wala pa siya sa priorities ko. Sa ngayon, pag-aaral ko pang inaatupag ko at nagko-concentrate ako doon. Isang taon na lang kasi gagraduate na ako. So, pangangatawan mo na ang pagiging no boyfriend since birth mo? Ay, kaloka, Sisi. Pero aminin ko sa'yo, no? Meron akong crush. Actually, crush ko na siya simula pa lang ng bata ako eh. At yun nga, hinihintay ko lang siyang bumalik. Sino? Si Angelbert Fernando? Di ba nasa Canada na yun? Malay natin, baka biglang magbalik bayan. Basta, malakas ang feeling kung magkikita uli kami. Ay, nako. Dreamy ka na naman, sis. I tell you, umaasa ka lang sa wala. Tara, kumain na tayo. Oh, shucks. Sis, look. Speaking siya yun. Sino? Si Angelbert. Sabi ko na nga ba, bumalik siya. Nasaan na siya? Ayun doon sa mesa malapit sa may hagdan. Doon siya nakapwesto. Teka, gaano ka nakasisiguro na si Angelbert yan? Hindi mo nga siya mahanap sa lahat ng social media. Joshua, siya yun. Hindi ako pwede magkamali. Kahit 17 years na yung lumipas sa amin, hindi ko makakalimutan si Angelbert. In fairness, guwapo. Malakas ang appeal. Pero mukhang suplado. Oh, thank you, Lord. Nakita ko rin siya sa wakas. No, ano na gagawin mo? Pupuntahan mo pa? Oo. Ha? Matagal kong hinintay ito. Kaya hindi ko na palalagpasin pa. Ha? Pupuntahan ko siya at magpapakilala ako. Ayun, Kuya Angelbert? Yes? Do I know you? Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako si Rachel. Rachel? Yung kaibigan mo 17 years ago sa St. Patrick's School. Oo, natatandaan kita. Grabe, Rachel. Hindi ko akalain na magkikita ulit tayo dito. Opo ka. May kasama ka ba? Oo, best friend ko, si Joshua. Ayun siya, oh. Hayaan muna natin siya doon. Buti naman, nagbalik bayan ka. Nope. Bumalik ako ng Pilipinas 7 years ago pa. Oh, Hindi na ako babalik ng Canada. ganun ba? Doon ka pa rin ba nakatira sa Dalsor Street? Oh, yes. Doon pa rin kami nakatira ni Mama. And same pa rin yung phone number namin. Pwede mo akong tawagan kung hindi ka busy. Masaya ako kasi nakita ulit tayong dalawa. Mas lalo na ako. Hindi mo lang alam kung gaano katagal ako naghintay sa pagkakataong ito. Mr. Romantico. Mr. Romantico, tama ang kutob ko na magkikita uli kami ni Angelbert. Nabuhayan ako ng loob at umasa na manunumbalik ang aming pagkakaibigan. Kaya matyaga akong naghintay sa kanyang tawag. Ngunit sa kasamaang palad, wala akong natanggap na tawag mula sa kanya. Kaya unti-unting nawala na naman ako ng lakas. Rachel, anak. Malungkot ka na naman. May problema ka ba? Ma, akala ko sa pagbabalik ni Angelbert, magbabalik din yung communication naming dalawa. Magtatatlong linggo na lumipas simula na magkita kami, pero wala akong narinig mula sa kanya. Kahit na text, wala din. Baka naman sobrang busy siya kaya ganun. Oh, nasabi nga niya sa akin yun. Kasi architect siya. Tambak yung mga projects niya. Pero kahit na busy siya eh. Kung talagang mahalaga pa rin ako sa kanya, magpaparamdam siya sa akin kahit sandali. Siguro, nagbago na si Angelbert. Siya nga pala. Nung nakita kayo, may mga ikinuwento ba siya tungkol sa naging buhay niya sa loob ng 17 years? May asawa na ba siya? Wala pa po siyang asawa.
Ewan ko lang kung may girlfriend na. Kasi hindi naman ako nagtanong sa kanya ng personal life niya tulad ng love life. Sandali. Tinatawagan mo na ba siya? O nag-text sa cellphone number na binigay niya sa'yo? Nahiya akong tawagan siya Baka busy. Pero ilang beses na ako nag-text sa kanya. Wala namang paramdam. Kung ganon, malinaw pa sa sikat ng araw na hindi na siya interesado na makipagkaibigan sa'yo. Ma. Huwag ka na malungkot, Rachel. Marami ka pa namang kaibigan na. Tulad ni na Joshua, si Ellen, Abigail. Nandyan ni si Angelo na masigasig sa panliligaw sa'yo. Anak, mag-move on ka na kay Angel Bird. Kailangan ko matapos to para hindi na ako mag-overtime mamaya. Sino yung kinausap mo? Oo, Angelo, ikaw lang pala. Ginulat mo naman ako. Pasensya ka na kung nagulat kita. Ha? Lumapit lang ako sa'yo para iabot to sa'yo. Ano ito? Uy, siyempre, merienda mo. Napansin ko kasi na hindi ka nag-break kaya binili kita ng ice cold coffee at blueberry cheesecake sa cafe sa ground floor. Salamat. Oh, may nakalimutan pala ako. Para sa special girl ko. 3 red roses? Which means, I love you. Sana mapansin mo rin yung pagmamahal ko sa'yo. Uy, yun. Angelo, kasi pasensya ka na, pero hanggang friends lang tayo. Hindi ko priority ang pag-ibig Don't worry. Hindi naman ako namimilit sa'yo na sagutin mo ako Gusto ko lang malaman mo ang feelings ko para sa'yo. Sige na, Angelo. May tatapusin pa ako. Alam kong matututuhan mo rin akong mahalin balang araw. Mr. Romantico. Mr. Romantico, masugid na maliligaw ko si Angelo. Mabait naman siya. Medyo nasobrahan nga lang sa confidence. Pero ramdam ko naman ang sincerity sa mga ginagawa niya para sa akin. Ganun pa man, hindi ko magawang maibaling sa kanya ang aking nararamdaman dahil umaasa akong mahalin ng isang lalaki kahit na alam kong parang imposible nang mangyari. Lumipas ang ilang buwan, pero wala pa rin paramdam sa akin si Angel Bird. Kaya ako na mismo ang nag-decide na mag-move on. Makontento sa buhay single at mag-focus na lang sa aking career. So, nakamove on ka na dyan sa childhood friend and crush mo. Wala akong choice kundi mag-move forward. Clearly, wala nang interes si Angel Bird na ibalik yung friendship namin. So, bakit ko pa ipipilit yung sarili ko? Does it mean na i-open mo ng puso mo sa ibang lalaki? No. Happy na ako sa pagiging single. Pero hindi ka ba nanghihinayang sa pagkakataong ma-in love? You're all alone for so many years, darling. Hindi kaya mas maganda kung mag-change ka ng past? Malay natin, baka mas maganda pa lang kahihinatnan ng buhay mo, kapag meron taong nagmamahal sa'yo. Alam mo, Joshua, ang pag-ibig dumarating sa tamang oras. Ayoko magmadali. At ayoko magpadalos-dalos ng desisyon. Rachel, anak, may pinibibigay pala si Angelo sa iyo. Ha? Ano po yung nasa loob ng paper bag na hawak niyo? Abay, sari-sari. May chocolates, mayroong isang teddy bear na kulay pink, pati 2 cans ng imported na corned beef, meron.
Mukhang desidido si Angelo na ligawan ka, anak ka. Kaso, Tita Nilda, itong anak ninyo may balak yatang magmadre. Proud daw siyang maging single. Kung ako ang tatanungin, ha, gusto ko rin na magkaroon ka ng sariling pamilya. Sa totoo lang, boto ko kay Angelo. Pero kung wala ka talaga nararamdaman para sa kanya, abay bahala ka. Desisyon mo yan. Ano ba bang kulang sa mga bibilhin ko? Siguro, pwede na itong mga grocery na to para sa loob na 1 linggo. Rachel? Oh! Angelbert! Ay, hindi ko akalain magkikita tayo dito sa supermarket. Anak, kumusta ka na? Okay lang ako. Pasensya ka na kung hindi ako nakakatawag o nakaka-reply sa mga text mo sa akin, ha? Okay lang yun. Alam ko naman busy kang tao. Ikaw, kumusta ka na? Eto, patuloy sa buhay single. Nakafocus ako ngayon sa trabaho ko kasi meron akong tina-target na promotion. Wow, good luck sa'yo. Alam ko naman kaya mong ma-promote. Anyway, gumagamit na pala ako ng social media. Hindi lang ako masyadong active. May friend request pala ako sa'yo kanina lang. Sana i-accept mo. Para hindi man kita matawagan sa phone, meron tayong communication through Messenger at Facebook. Okay, sige, sure. Check ko mamaya. Nandito ka lang pala. Sino siya? Ako ang dapat na magtanong yan. Who are you? Esther, meet my friend, Rachel. Siya yung ikinukwento ko sa'yo na childhood friend ko. Oh, really? That's nice. Rachel, siya si Esther, fiancé ko. Fiancé? Yes, at malapit na kaming ikasal. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, hindi ko inaasahan na magkakaroon na kami ng communication ni Angelbert. Madalas na kaming mag-usap sa telepono. Pag busy siya, hindi siya nakakalimot na mag-text sa akin. Unti-unting nagbalik ang friendship namin. Kaso, hindi ako lubusang masaya dahil alam ko, ikakasal na siya sa iba. Anak, ako na magpapatuloy niyan. Sige na, magpahinga ka na. Hindi ma, ako na pong tatapos nito. Konti na lang naman. Ay, napapansin ko, binubuhos mo na lamang sa mga gawaing bahay ang bakanting oras mo. Siyempre, para malibang ako. At saka para makalimutan ko yung pagiging sawi. Sawi saan? Sa pag-ibig? Aksidente lang pala kami nagkita ni Angelbert kahapon, ma. Ayun, nalaman ko. Ikakasal na siya sa ibang babae. Kabilis naman. Hindi niya sinabi yun sa'yo, no? Hindi. Ang sakit. Grabe. Parang sinaksak ng ice pick yung puso ko. Kore man pakinggan pero parang ganun yung sakit eh. Para hindi ka na masaktan ng ganyan, iwasan mo na si Angelbert. Kahit na sabihin mag-cruise pa ang landas nyo, abay huwag mo nang hangarin pang maging close sa kanya. Rachel, kailangan mo nang kalimutan yung mga nararamdaman mo para sa kanya. Tandaan mo, pag-aari na siya ng iba. Oo nga pala anak, natatandaan mo ba yung si Nathan? Nathan? Yung kapatid sa ama ng best friend mong si Joshua. Opo. Natatandaan ko na. Siya yung pinaka-bully na estudyante nung high school kami. Teka, ang alam ko, nag-migrate na sa Australia yung second family ng tatay ni Joshua. Ang balita ko, uuwi na siya ng Pilipinas. Mas gusto raw niyan tumira dito sa Pilipinas. Oh, ganun po? Balita ko, mabait ang si Nathan At may naghihintay na rin trabaho sa kanya dito sa Pilipinas. At saka single pa siya, ha? Naman.
balak niyo ba akong i-link kay Nathan? Why not? Nakita ko na yung latest na litrato ni Nathan. At masasabi kong bagay kayong dalawa. At saka, baka si Nathan na ang sagot para hindi ka na maging loner. Para naman makalimutan mo na yan si Angel Bert. So, Joshua, totoo nga na uuwi yung half-brother mo na si Nathan? Yes, Sisi. Katatawag lang niya sa akin nung isang araw. Alam mo ba kung sino ang una niyang kinumusta? Ikaw. Talaga? Gusto raw niyang humingi ng sorry sa'yo sa pambubuli na ginawa niya sa'yo nung high school pa tayo. Alam mo ba yung si Mama? Gusto niya akong i-match sa kapatid mo. Bakit? Ayaw mo ba ako maging bayaw? Yuck! Magkamukha kayo ni Nathan. Magkaboses din. Pag ginawa ko siya, iisipin ko parang ginawa na rin kita. Lukaret. Pero sa bagay, tama ka. Carbon copy ko nga si Nathan. Pati sa boses. Pinagkaya ba lang? Beke ako, siya man sa kopito. Malay natin, Rachel, baka magkagustuhan din kayo. Ewan ko sa'yo. Rachel? Rachel, dali! Kasama ko si Nathan. Papasukin mo na kami. Wait lang, eto na. Oh, pumasok na kayo sa loob. Oh, anak, si Nathan. Hi. Good afternoon. Well, I guess your mom was right. You're more beautiful sa personal. Nang bola ka pa. Mukhang magno-nosebleed ako sa English mo. Iba talaga pag tumira na sa ibang bansa. Don't you worry. Kapag sasalita pa rin naman ako ng straight Tagalog eh. Malaki pinagbago mo, ha? Bakit? Inaasahan mo ba na mukha akong guns? Yung puro tato at hikaw sa buong katawan? Hindi pa rin ba nagbabago ang bad boy image ko sa'yo? Parang gano'n na nga. Good boy na ako ngayon. Hindi na ako bully katulad ng dati. Oh, teka. Rachel, nakakalimutan mong isara yung pinto. At saka ipaghahanda ko ang bisita natin na makakain. So, kamusta ka na? Ha? Bakit ka nag-decide na umuwi na lang ng Pilipinas? Ang ganda-ganda na sa Australia. Well, kasi namiss ko yung lugar natin eh. Bukod sa inutusan ako ni Mama na personal na mag-manage sa mga pinauupahan niyang bahay. Kasi dati, pinagkatiwala namin yung sa kamag-anak namin eh. Kaso, niloko lang kami. Kaya yun. How about you? Are you moving on? Ha? Tita nila told me na in love ka raw sa childhood friend mo. Pero nabalitaan mo lately na ikakasal na pala siya sa ibang babae. Grabe naman, sinabi pa ni Mama yun sa'yo. So, ano? Oo. You need some help? Ha? I'm willing to help you. I can be your... Ewan ko sa'yo, ano ka ba? Nagbago nga yung itsura mo pero yung ugali mong mapagbiro. Mukhang natira pa sa'yo. By the way, isa ka sa mga nabully ko dati. I just want to say sorry for that. Oh, okay na, wala na yun. Naka-move on na ako dun. Matagal na kitang pinatawad. At saka hello. Away bata lang yun, ano? So it means, can I be your boyfriend? Huh? What? Boyfriend? Boyfriend. Lalaking kaibigan. Ah, okay. Sige. Friends na tayo simula ngayon.
Mr. Romantico. Mr. Romantico, naging close kami ni Nathan pagkatapos noon. Madalas din namin siya nakakasama ni Joshua sa mga lakad. Mabait naman si Nathan. Masaya ang kasama. At higit sa lahat, galante sa amin. Samantala, nagpatuloy ang communication namin ni Angelbert sa phone, pero wala akong kaalam-alam na ito pala ang ugat sa hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang fiancé na si Esther. Esther, kanina ko pa napapansin wala kang imik. May tampo ka ba sa akin? Oo. Naiinis ako sa'yo. Pero bakit? Anong kasalanan ko? Napapansin ko kasi na parang mas importante pa sa'yo yung childhood friend mo. Oras-oras tinatawagan mo siya. Hindi ka nakakalimot na mag-reply sa mga messages niya sa'yo. Ano ba talaga papel niya sa buhay mo, ha? Angelbert, kaibigan mo lang ba talaga yan? O baka may mas malalim ka pang nararamdaman para sa kanya? Esther. Angelbert, ako ang future wife mo. Dapat ako ang mas pinaglalaanan mo ng atensyon mo, hindi yung childhood friend mo. Sa ngayon kasi, para mas focus ka pa sa kanya kaysa sa akin. Hindi naman sa ganoon, Esther. Ikakasal ka na, ha? Hindi ka na dapat nakikipagkomunikasyon pa sa ibang babae. Iparamdam mo naman sa akin na ako lang ang babae sa buhay mo. Ako lang. Walang best friend, walang kababata, walang classmate, o sino man childhood friend niyan. Pakiusap naman. Bago pa magkaroon ng problema ang relasyon natin, lumayo ka na sa babaeng yon. Masasarap yung mga pagkain dito sa restaurant na to, ha? Yun nga lang pricey. Iba na talaga ang may perang like you, Angelbert. Mabuti naman na gustuhan mo dito. Oh, wait. Bakit malungkot ka? Nagtalo kami ni Esther nung isang araw. Ewan ko ba sa kanya? Pero parang nagiging seloso siya nitong mga nagdaang araw. Ako bang pinagsiselosa niya? Rachel. So kung ganun, dapat na pala kitang iwasan. Baka ako pa yung maging dahilan para hindi matuloy ang kasal niyong dalawa. Oh, sandali. Aalis ka na? Oo, kailangan eh. Nagsiselos yung fiancé mo kasi nakikita niya mas close ka sa akin kesa sa kanya. Kahit naman sino na makita yung future husband na close sa ibang babae, syempre talaga magdududa. Oh, Rachel, may pagtatapat ako sa'yo. Mahal kita. Aaminin kong parang ayoko nang ituloy ang kasal namin ni Esther. Kasi ikaw ang mahal ko. Angelbert? Actually, naramdaman ko na ito. Simula nung muli nating pagkikita kasama yung kaibigan mo. Walang araw kitang hindi iniisip at pinapangarap. Yung hindi ko pagtawag sa'yo after ng reunion natin, ginawa ko yun para kontrolin ang sarili ko sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Dahil nga, ikakasal na ako. Pero hindi ko rin natiis. Kaya nung muli tayong nagkita, hindi na kita tinigilan. Nakakaramdam ako ng kasiyahan sa aking puso sa tuwing magkasama tayo. Ikaw ang gusto kong makasama. Hindi na si Esther. Nagigilty ako. Para yatang hindi ko kaya na merong nasasaktan dahil sa akin. I'm sorry, Angelbert. Pero parang hindi kita kayang mahalin. Rachel. Pasensya ka na, pero kailangan ko nang umalis. Bye.
Rachel. Ano bang dapat kong gawin? Ituloy ang kasal o ipaglaban ang aking totoong nararamdaman? Mr. Romantico. Mr. Romantico, nagulat ako sa pag-amin ni Angel Bert na mahal niya ako. Pero hindi ko maatim na makasira ng isang relasyon. Kaya pinigilan ko ang mga nararamdaman ko. Pagkatapos ng pagtatapat na yon, ako na mismo ang huminto sa communication namin. May pagkakataon nga na nakaharap lang ako sa telepono habang nagre-ring ito. Alam ko na si Angel Bert yun dahil siya lang ang tumatawag sa telepono namin. Hindi nagtagal, sumuko rin siya at nawala na ng tuluyan ang lahat. Bumalik ako sa pagiging loner. Iniisip pa rin ang lalaking talagang laman ng aking puso. Pero pinipigilan ko lamang kasi alam ko pagmamay-ari na siya ng iba. Rachel, napapansin ko, nagiging loner ka na naman itong mga nagdaang araw. Hindi ka na nakikipag-bonding kay Joshua. Ma, sinabihan ko na si Joshua, kailangan ko muna ng space. Dahil ba kay Angel Bert? Alam ko pong mali, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Mahal ko si Angel Bert. Kahit na alam kong may commitment na siya sa iba. I want to get him alone. Gusto kong magkaroon ng everlasting romantic relationship sa kanya. Pero alam mong hindi pwede ang gusto mo. Yun na nga. Yun na nga ang masakit. Pinipigilan ko ang sarili ko para hindi makasakit ng damdamin ng iba. Pero ako naman itong nasasaktan. Alam kong masakit sa iyong damdamin. Pero tama lang yung ginagawa mo, Rachel. Huwag mong bigyan ng malaking problema ang relasyon ni na Angel Bert at ng nobya niya. Maliwanag pa sa sikat ang araw na hindi kayo ang para sa isa't isa. At dapat mo yun tanggapin. Marami dyan na pwede mong pagbalingan na iyong atensyon. O nandiyan si Nathan, si Angelo. Dalawa sila lalaking tapat ang intensyon sa'yo. Anak, kalimutan mo na sa Angel Bert. Tama kayo. Siguro nga, dapat ko nang ibaling sa ibang attention ko. Pero paano ako magsisimula? Gusto ko pag nagmahal ako, hindi pilit. Hindi ko naman sinabi sa'yo na pilitin mong mahalin ang isa sa kanila. Huwag mong madaliin ang lahat. Basta ang akin lang, i-let go mo na si Angel Bert. Tanggalin mo na sa iyong sistema ang deep secret desire mo sa lalaking yon. Okay, sige. Opo, ma. Makaka-move on ka rin, anak. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, nagbalik ang communication namin ni Angel Bert habang nanlalamig naman ang relasyon namin ni Nathan. Sa totoo lang, hindi na masakit sa akin kung mawala man si Nathan sa buhay ko. In the first place, siya rin naman ang dahilan kaya nanlamig kami sa isa't isa. Hello, Rachel? Oh, buti naman at sinagot mo pa itong tawag ko. I'm sorry kung di ko kagad nasagot yung mga tawag mo. Ay, same old line, same old story. Sorry. Sumang-sama na ako. Alam mo, ngayon ko na-realize, hindi mo talaga ako mahal. At natatakot ka lang aminin sa akin ng totoo kasi ayaw mo ako masaktan. Nathan, tama na. Tama na ang pagpapanggap. Kung talagang ayaw mo na sa akin, sabihin mo na. Rachel.
O baka naman, gusto mong ako na lang ang makipaghiwalay sa'yo. Yun naman ang gusto mo, di ba? Para kapag naghiwalay tayo, pwede mong sabihin na ako lang yung nakipaghiwalay sa'yo. Nathan, gusto ko lang maging masaya kahit nung wala ka. Minahal kita. Sinobrahan ko ang effort para maipakita lang sa'yo na worthy ako na maging girlfriend mo. Nagtiis ako kahit alam ko nang wala akong papel sa buhay mo. Pero sumugal pa rin ako kahit na alam ko na sa huli, masasaktan lang ako. Hanggang dito na lang tayo. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Sige. Kung yan ang gusto mo, irespeto ko. Tapos na tayo, Rachel. Goodbye. Rachel? Anak? Gising ka pa ba? Dinala ko na itong hapunan mo. Sandali lang po. Babangon na ako. Ma, pasok kayo. Ito yung pagkain mo. Oh, lalapag ko dito sa mesa. Oh, anak. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Okay lang po ako, ma. Madali naman akong naka-move on sa hiwalayan namin ni Nathan. Hindi kita masisisi kung mauwi sa wala ang ilang buwan relasyon nyo. Siya rin naman na may kasalanan eh. Kaya nanlamig ang inyong relasyon. Teka, ano ka pala yung nababalitaan ko na nagpaparamdam ulit sa sa Angelbert? Ah, yes, ma. Nagbalik na yung communication namin. Oh, wala na ba siyang sabit? Hindi daw po natuloy yung kasal nila ni Esther. Kasi nga, nangaliwa yung babae. Oh, paano? May bala ka bang makipagrelasyon sa lalaking yun? Maaring may nararamdaman akong pagmamahal kay Angelbert. Pero ayoko magpadalos-dalos ng desisyon. Kung yung relasyon namin ni Nathan, nauwi lang din sa wala kahit matagal ko na yung pinag-isipan. Ayokong mauwi kami ni Angelbert sa ganun lang. Dahil lang sa minadali namin ang lahat. Kung sa bagay, mas masakit pag si Angelbert ang wala sa'yo. Matagal mong minahal ang lalaking yun. Tama. Siguruhin mo munang mahal ka talaga niya. Mahirap kasi yung nag-invest ka na ng pagmamahal. Tapos sa huli, iiwan ka lang din pala. Ayun na nga po. Sige anak, hindi kita pakikialaman sa kung ano ang mga plano mo sa buhay. Basta palagi kong ipagdarasal sa Diyos na sana palaging tama ang gagawin mong desisyon sa buhay. Mr. Romantico. Mr. Romantico, alam kong mahal ako ni Angelbert dahil sinabi niya na yun sa akin matagal na. Pero ako, kahit na nagpahapyaw ako sa kanya sa mga totoo kong nararamdaman, minabuti ko munang itago ito. At plano ko itong ilabas sa tamang panahon. Samantala, sunod-sunod ang swerteng dumating sa akin pagdating sa career. Na-promote ako sa trabaho, kasabay ng pagtaas ng aking sweldo, paglaki din ng responsibilidad. Kaya may nabuti ko munang mag-concentrate sa trabaho. Sisi, may balita ako sa iyo. Ewan ko lang kung matutuwa ka. Ano yun, Joshua? May bagong girlfriend na si Nathan. Oh? Gamer din katulad niya. At eto pa ha, buntis na yung girl. Oh, edi good for him. Si Angelo naman, ang balita ko,
ikakasal na sa dating boss nating si Ma'am Tessa. Ha? Talaga? Ang laki ng agod ng edad nila, no? Lola na si Ma'am Tessa. Yun nga, Sisi. Pero pag love ang tumali, walang edad-edad. Mabuti naman, nakita na ni Angelo yung tunay niyang pag-ibig. Ikaw, kailan mo balak sagutin si Angel Bert? Friends pa lang kami hanggang ngayon. Hindi pa nga siya direkta naliligaw sa akin eh. Although, nagtapat na siya sa akin ng pag-ibig dati. Pero syempre, ayoko namang mag-assume. Nasabi mo na ba sa kanya ang totoo mong nararamdaman? Actually, hindi ko pa nga nasasabi sa kanya directly na mahal ko siya. Pero alam kong naipakita ko na naman sa kanya yun eh. Pero syempre, kailangan pa rin niyang malaman ang totoo mula sa iyo. Ay nako, Joshua. Ayokong gumawa ng first move. Gusto ko siya muna yung magpakita ng interes na pumasok sa isang relasyon na kasama ako. Rachel? Bakit? Babalik ako sa Canada sa susunod na linggo. Ha? Kala ko ba hindi ka nababalik doon? Bibisitahin ko yung mga magulang ko. Kailangan nila ako doon eh. Ilang buwan kang lalagi doon? Hindi ko pa masasabi kung hanggang kailan ako magtatagal. Maghihintayin mo na naman ako. Tapos sa huli, marirealize ko na aasa lang ako sa wala. Pasensya ka na, Rachel. Don't worry. Naiintindihan ko naman mas kailangan ka ng magulang mo. Hindi ako nagtatampo. Basta kung may time ka, tawagan mo lang ako. Rachel, alam kong isang kaibigan lang ang trato mo sa akin ngayon. Pero bago ako umalis, gusto kong malaman mo na mahal kita. Nangigit pa sa isang kaibigan. Okay. Salamat sa pagmamahal na yon. Basta hihintayin ko na lang yung pagbabalik mo. Sana, wag mo ko makalimutan. Anak, kanina ka pa nag-aabang dyan sa telepono. Sino ba inaabangan mo tumawag? Si Angel Bert, ma. 2 buwan na simula nang bumalik siya sa Canada. Pero wala pa rin akong naririnig na balita sa kanya. Umaasa ka na naman sa wala. Siguro nga, ma. Umaasa lang ako sa wala. Anak, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ibaling mo na sa ibang atensyon mo. Oh, si Angelo. Musta na nga pala siya? Happily married na po siya, ma. Ganon? Sayang naman kung ganon. Isa pa naman siya sa gusto kong lalaki na mapangasawa mo. Siguro, nakatakda sa akin na maging single forever. Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko makita sa iba yung katangian na meron si Angel Bert. Masyado kasi nakakulong ang isipan mo sa lalaking yon. Subukan mo kaya maghanap ng lalaking kabaligtaran ni Angel Bert. Ginawa ko na yan, ma. Pero anong magagawa ko? Si Angel Bert talaga ang laman ng puso ko. Simula pa lamang ng grade 2. Ay, sayang. Hindi ko nasabi sa kanya ng personal na mahal ko siya. Rachel. Pero oras na tumawag siya, sasabihin ko na sa kanya lahat. Hindi na ako matatakot na malaman niya na mahal ko siya. Tumawag lang siya sa akin ngayon. Anak, baka naman naghihintay ka lang sa wala. Ma, hindi ako nawawala ng pag-asa. Maghihintay ako. Kahit gaano pa kahaba. Alam kong hindi ako bibiguin ng pagmamahal ko kay Angel Bert. Mr. Romántico. Mr. Romántico,
Matyaga ako naghintay sa tawag ni Engelbert. Araw, buwan, at taon ang lumipas. Wala akong natanggap ni isang hello mula sa kanya. That time, marami na yung naglalaro sa isipan ko. Is it worth it na maghintay sa taong wala namang pakialam sa akin? Meron ba talaga akong aasahan sa lalaking yun o wala? Ay, Mr. Romantico, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa sa aking sarili. Basta ang nararamdaman ko lang, mahal ko pa rin ang lalaking yun. Kahit na walang kasiguruhan na meron akong makukuha in return. Sino kaya ito? Hello? Rachel, ako ito, si Engelbert. Bakit ngayon ko lang tumawag? Ang tagal kong hinintay marinig ang boses mo. Halos sumuko na ako. Sa totoo lang. Kala ko nakalimutan mo na ako ng tuluyan. Patawarin mo ako kung nawalan ako ng communication sa iyo ng mahigit 1 taon. Namatay kasi yung parehong magulang ko. Nagluksa muna ako bago ako tumawag sa iyo. Patawarin mo ako. Ganun ba? Nakikiramay ako, Engelbert. Pero, matanong kita, kailan ang balik mo sa Pilipinas? Hindi ko pa masasabi kung hanggang kailan ako magtatagal dito. At kung hanggang kailan ka maghihintay. Marami pa kasi kung ayusin dito sa Canada. Pero babalik ako, Rachel. Pangako. Engelbert, may ipagtatapat ako sa iyo ngayong gabi. Mahal kita. Mahal kita higit pa sa isang kaibigan. Rachel. Pasensya ka na kung ngayon ko lang nasabi na mahal kita. Hindi mo lang alam kung gaano ko katagal hinintay ang pagkakataong ito para lang masabi sa iyo ang totoo. I have never been in love before. Noong una wala akong pakialam sa mundo. I never really cared hanggang sa nakilala kita. Engelbert, minago mo ko. Natutuhan kong mahalin ang buhay ng dahil sa'yo. Kaya hindi mo ako masisisi kung ganito ko kasabik sa pagbabalik mo. I am deeply in love with you. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya sa narinig ko mula sa'yo. Ngayon, alam mo na ang lahat ng nararamdaman ko. Umaasa ako na babalik ka para tuparin mo ang pinangako mo sa akin noon. Na mamahalin at poprotektahan mo ako. Please, Engelbert, garantihan mo sa akin na may aasahan ako mula sa iyo. Rachel, babalik ako dahil mahal kita. At sa pagbabalik ko, pinapangako ko sa'yo, hindi na kita iiwan. Hihintayin kita. Mahal ko. Mr. Romantico. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod. Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Chris Nasenga, sa direksyon ni Chiquit Amor. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.